Nagbabalik pa ang pambansang almusal at isa sa mga pinakaaabangang biopic film ng taong ito ang Felix Manalo. Ito ay istorya ng kapatid na Felix Manalo na siyang kinikilalang sugo ng Diyos sa mga huling araw ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. At ngayong umaga nga makakasama natin ang isa na naman sa mga cast ng Felix Manalo. Ginampanan niya ang isa sa mga mahahalagang tao sa kasaysayan ng Iglesia. Siya ang nagbigay buhay sa karakter ng kapatid na Eranio G. Manalo, ang unang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo at anak ng kapatid na Felix Manalo. Let us all welcome muna iba, Mr. Gabby Concepcion. Magandang, Good morning, good morning. Good morning. Magandang almusal sa inyo. Masayang umaga. Siyempre, di ba, pambansang almusal. Good morning, good morning. Good morning ho. Nag-almusal na? Bagamat Gabi ang pangalan ko, umaga ngayon. Oo nga, no? Gabi sa umaga. Ayan. Ginagabi na ako. Minsan, dumiretso na ako rito sa inyo. Ayun. Sanay naman kayo ng ganyan di ba? Ng Parang shooting, buhay ng mga artist na katulad ninyo. Parang ang tulog lang yata, 3 hours, 2 hours, okay na eh. Pero okay lang ho yun dahil kasama sa trabaho at ako'y na may panggabi. Ayan. At syempre, di ba, ginampanan nyo ang isa sa pinakamahalagang role nga dito sa palabas na Felix Manalo, ang biopic film ng taon. May tuturing nating pelikula ng taon ng Felix Manalo. Ginampanan nyo ang role ng ka-Eranio G. Manalo. Hindi ba? Yan ay malaking karangalan ho na ako'y naging bahagi ng pelikula. Hindi lang ho basta't nakasama, kung hindi nagkaroon pa ng magandang role. At syempre, talagang tulad ng sinabi ko kanina, malaking karangalan talaga. Dahil first time ho mga mangyayaring ang INC ay magpo-produce ng isang pelikulang katulad nito na napakalaki at hindi lang kahit na anong pelikula, kundi ang buhay ni Ka Felix Manalo na nag-umpisa ho ng lahat. Siyempre, nung binubuo talaga itong pelikula na ito, napakasinsin, napakaselan talaga nung ginawang pagpili sa mismong gaganap ng bawat karakter, di ba? Sa totoo nga ho. Totoo yun. Dahil 3 years na po pinag-aaralan kung sino ho ang gaganap at kung sino-sino ho ang mga karakter na ilalagay. Nagulat nga rin ho ako nalaman ko 3 taon na pala nilang pinag-aaralan. Nagre-revise po sila ng mga script, pinapalitan at tinitingnan kung sino ang pinaka-bagay na artista, kung anong role ang dapat gumanap kung kanino. Nagulat naman ako at ako naman ang napili na para maging ka-RD. Why not, hindi ba? Siyempre, di ba? Gabi Concepcion. Imagine ang dami ng film na nakita ka, iba't ibang character na ginampanan mo na rin sa pelikulang Pilipino. Ito talaga, parang, ito ba bagong bagay sa'yo? Nagagawa ka ng isang biopic film? First time po. Talagang hindi ko akalain talaga na makakasama ako rito. Although nung bata ako, iniisip ko na talaga. At nung ako'y nasa high school pa lang, nakikita ko na talaga ang Iglesia ni Cristo nung ako'y pumapasok sa aking paaralan dito sa may Aquinas sa San Juan. Ang original yata nandiyan dyan, ang kanilang iglesia. At yung iglesia ninyo ay napakaganda, napakalaki. Dinadaanan ko yun mula first year high school, second year, third year, naglalakad ako papunta sa aking eskwelahan. At dinadasal ko lang na sana one day mapasok ko yan at makilala ko kung sino yung may-ari ng bahay. Hindi ko akalain na makakasama ako at talagang lumaki ang aking tiwala at respeto sa iglesia. Ayan, katulad nun kasi compared sa kapatid na Felix Manalo, ang ka-Eranio Manalo, buhay na nung naabutan niyo na rin buhay na nangunguna sa iglesia, namumuno sa iglesia. In a way, naging mahirap ba sa'yo yung pagganap bilang ka-RD or paano yung ginawa niyong paghahanda para mas magampanan mo ng mabuti yung karakter? Ang totoo niyan, ang karakter ko pumasok na lang nung bandang huli na. Nung si Ka Felix ay namayapa nung 1963. At doon naman pumasok si Ka RD bilang pinuno ng pangkahalata. Ngayon, nung ako'y napili nito, sabi ko ngayon, napakahirap siguro gampanan ng role na to dahil una-una, ang laki ng responsibilidad ni Ka-RD at magiging responsibilidad ko bilang isang pagganap ng kanyang karakter.
Subalit ang kanyang bagamat ang kanyang ang nakikilala natin ay si KRD, ang pelikulang ito ay tungkol kay Ka Ka-Felix, Felix. yes. Kaya ang role ko po makikita nyo sa bandang huli na lang. Okay. At napakahaba ng pelikula ho talaga ni Ka Felix. Hindi ho natin talaga maisa sa pelikula lahat. Oo nga, para sa kaalaman lang din ng lahat. Siyempre, yung mga normal na running time ng mga pelikula, 1.5 hours, 2 hours. Itong pelikula to gano'n May kahaba? 2 hours and a half. Pero Ayun. ang script din ho nito may 1 dangkal. Grabe, ano? Kaya ho binawasan na ito para pumasok lang dun sa oras na kailangan. In-extend na nga ho. Pero kung gagawin ho uli natin ng pelikula, sigurado marami pa ho kayong Mas mahaba mapapanood. At hindi lang ho yun. Pagdating ho ng pelikula ni KRD, kasing haba din ho ng buhay Ganun ni din Ka lalabas. Felix. Talagang napaka-importante ang storya ni Ka Felix dahil kung hindi ho dahil sa kanya, hindi ho mangyayari ang nakikita ho natin ngayon. Tayo ho ang magiging testigo ng lahat ng mga nangyari kay Ka Felix bago po pa tayo dumating sa mundong ito. Nag-umpisa ho kasi siya before the war pa. At marami siyang dinaanan. Dumaan pa ng digmaan. At yun ang hindi natin nakita. Hindi rin natin nararamdaman kung gaano kahirap ang digmaan. Pero si Ka Felix talaga at lahat ng mga kasama at sumuporta, nagawa ang lahat para makita natin kung ano yung naririto ngayon. In a way, ano yung nagpabago sa buhay ninyo, making this film na tumatak talaga sa inyo, na hindi nyo makakalimutan? Marami sa eksena pa lang talagang mararamdaman mo na. Bago pa mapanood ang pelikula, nalalaman ko ng storya ni Ka Felix dahil naikikwento na sa amin. At ini-imagine ko pa lang, blockbuster na sa puso ko. Sabi ko, pag naisa pelikula pa. So, miski hindi ko basahin, makikita ko na sa pelikula. At kung kayo nahihirapang magbasa at napakahaba ng storya ni Ka Felix, eto na, mapapanood na natin sa pelikula. At saka magandang pagkakataon nga ito dahil marami sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na hindi nasubaybayan kung paano nagsimula ang Iglesia talaga. During that time ng Ka Felix, hindi na siya naabutan, hindi ba? Hindi nga ho ako, nung lumalaki ako, nagtataka nga ako kung sino si F. Manalo. Ang kilala ko si Alam mo, E. street Manalo. yun. Okay. So, nalaman ko na rin na si Ka Felix ay ang ama ni Ka Erdi. Marami hong napaka-importanting role na gumanap dito sa na kapatid ni KRD na malalaman ninyo, siguro hindi pa ninyo alam, pero makikita nyo dito kung sino-sino sila. Tama. At syempre, di ba, nakita natin, trailer pa lang, ang dami ng mga artista, star-studded talaga ang pelikula nito, mga bigating artista nagsama-sama sa isang malaking pelikula. Kamusta ang trabaho with them? Masarap silang kasama dahil napaka-professional nila at naniniwala sila nga sa iglesia at ang si Ka Felix at siyempre malaki ang respeto namin sa kanya kaya kami naririto. At syempre ito na, nanalapit na ang mismong showing ng pelikula, hindi ba? Ano na yung pakiramdam ninyo? Meron bang pressure na parang syempre in a way, ang laki na expectation for this movie talaga? Ako naman ang gusto ko sa pelikula kaya ako panonoorin dahil ang paniniwala ni Ka Felix ay ang Biblia. Yes. Kaya makaka-relate tayong lahat dito. Isa lang ang pinandigan niya, isa lang ang pinaniwalaan niya, ang Biblia. Kaya sabi ko, paano naman hindi gustong panuorin ng kahit na sino ito? Pinaglaban niya, pinagtanggol lang niya ang Biblia. So yun lang, miski yun lang ang panuorin ninyo. Makikita niyo kung paano ang isang tao, isang dedikasyon ng isang tao na makakarating siya sa narating niya ngayon na hindi niya na nakita. Lahat ng magandang nangyari, lahat ng hindi magandang nangyayari yan sa lahat ng tao at nangyari rin yan kay Felix Manalo. Pero in spite of it all, andito tayo lahat dahil sa kanya. Napakagaling, hindi ba? Siyempre, eto na, ikaw part na ng malaking pelikula nito, ang biopic film, Felix Manalo, portraying the role of kapatid na Eranio G. Manalo. Anong kaibahan na ito yung ginampanan mo ngayon, pagkakataon na ito, compared sa mga nagawa mo ng pelikula before? Hindi pa ako gumaganap ng isang true-to-life movie. Ang nagawa ko lang is based on a true story. Yan ay ang Bilibid Boys. Pero yung
true to life ng isang tao, hindi ko pa ho nagagawa. At sa totoo lang ho, hindi ko pa ho talaga nagagawang isang full-length movie yun dahil ito po ay ang storya ni Ka Felix Manalo. At talagang napaka-colorful, napaka-powerful at ka-respeto talaga ang ginawa ni Ka Felix. Kahit paano ba naisip mo ba na masasama ka dito sa pelikulang ito or in-expect mo ba na Never. kahit papaano magagawa mo itong ganito kalaking pelikula? Hindi ko ho naisip yun. Dumaan sa isip ko na isang pangarap lang. Papasalamat nga ako at nabigyan ako ng role at pinagkaloob sa akin, pinagtiwala sa akin yung ganyang klaseng role na si KRD pa, nobody less. Of course, yung role ni Ka Felix ay ginaganap ni Dennis Trillo at napakagaling naman ni Dennis Trillo rito sa pelikulang ito. At lahat ng mga artista napakagaling din. Para lang nakita ko yung pelikulang Hidalgo. At although it's historical, pero hindi ito kasing haba nun. Kasi yun, ito 19 before the war lang, Second World War. Pero yung kay Hidalgo ay talaga mula nung nag-umpisa pa ang Pilipinas yata. Kaya, Hindi ko naabutan oo. although history pa rin to, this will be part of our history, hindi Yes, lang para of course. sa mga nanonood na taga-iglesia, pero kundi pangkalahatan talaga. At syempre, di ba, of course, Mr. Dennis Trillo ang gumanap ng Ka Felix Manalo at ikaw anak ng Ka Felix Manalo. How was the working relationship with your dad, Dennis Aking Trillo, ama. di ba? Talaga naman si Dad, very supportive din at saka sinuportahan din namin. Oo. Di ba kasi syempre nagsimula talaga yung storya na bata pa si Ka Felix. Mismo si Dennis Trillo na yung gumanap. Hanggang sa pagtanda niya, siya pa rin yung gumanap ng Ka Felix. Andun pa rin. All the Oo. way. Kaya si Tatay. Tatay Dennis, napakagaling naman talaga. Kundi dahil sa kanya, syempre hindi naman namin matutuloy yung mga inumpisahan niya. Oo. Tsaka syempre, di ba, ano makikita mo yung suporta ng bawat isa, tulong-tulong sa napakalaking proyektong ito na Iglesia ni Cristo? Lahat naman kasi kami very supportive. Yes. Kami kay Dennis, si Dennis sa amin, sa direktor, yung direktor sa amin. It is a community effort, itong pelikula. At nakikita ko yung relationship between yung paggawa ng pelikula at yung ginawa ni Ka Felix. Talagang dedication. Yes. I congratulate also nga pala lahat ng mga kasama sa pelikula, lahat ng creative na nag-provide ng costume, ng ilaw, ng sound, of course, ang ating director, at of course, yung writers ng INC. Napakagaling. Makikita mo talaga, even yung mga location, parang naisabuhay, yung parang lumang panahon. Alam mo yun, di ba? Parang andito makikita natin yung dating pamumuhay ng iglesia. Totoo yun. Hanggang sa mga salamin na gamit Yes. nila, sa mga So, damit. ganun kasinsin. Oo, Oo. kailangan ho talaga dahil kung ano yung mga ginamit nila, dapat ho na itutulad. Hindi na ho natin mababalik yung mga original. Malamang nandoon na sa museum yun. Pero katulad lang ho ng gamit nila, kung pwede kami pumasok sa pinakamalapit o lumapit sa pinaka-kapareho, yun ang ginawa nila. Ayun, at syempre, ito na, mga kaibigan, inaabangan nating lahat ang Felix Manalo film. Aha. On October 7, pwede natin sila imbitahan. Una po sa October 4, ang ating premiere. Diyan po gaganapin sa Philippine Arena. At October 7 naman po ang showing ng aming pelikula, ang Felix Manalo movie. So sana ho mapanood din ninyo. Napakagandang pelikula at very historical po. Thank you so much. Of course, we are honored na nandito kayo. Ang gumanap mismo ng kapatid, ang role ng kapatid na Eranio G. Manalo, ang unang tagapamahala ng pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat at syempre masaya ka man naging parte ka na itong pelikulang ito. At nakasama ka namin ngayong umaga. Ang aming pambansang almusal ay napasaya nyo. Maraming salamat. Salamat po. Syempre makakisalo Salamat. sa atin si Sir Gabby sa ating almusal, hindi ba? Nako, yan ang Yan ang hinihintay ating ko. abangan. Abangan ho natin. Ayan. Thank you so Ajay, much. Maraming salamat. Maraming Ingat po salamat. Ayan mga kapambansang almusal, sabay-sabay nating panoorin on October 7 ang isa sa mga pinagmamalaking biopic film ng taon, ang pelikulang Felix Manalo. Manatili kayo nakatutok, magbabalik pa rin ang palagyan ng kasalo sa inyong agahan, Pambansang Almusal.